Isang talsik ng mahal na alak sa sahig, isang basag na kristal, at ang dating reyna ng Montefalco, ngayon ay nakaluhod, pinupunasan ang dumi ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Baliw! Ang sigaw nila. Pero sa likod ng bawat luhang pumapatak, may isang lihim na nabubuo. Sino ang tunay na nawawala sa katinuan? Ang babaeng nagpapanggap o ang pamilyang nabulag sa kasakiman? Ito ang kwento ng paniningil at muling pagkabuhay. Manatiling nakikinig. Dagdagan mo ang dosis ng kaniyang pampakalma. Luciano, siguraduhin mong hindi na siya magigising mula sa kaniyang sariling panaginip. Mas mainam na manatili siyang bilanggo sa loob ng sarili niyang isipan kaysa magising siya isang araw at bawiin ang lahat ng pag-aari natin. Ang malamig at matalim na boses ni Doña Esperanza ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin ng pasilyo. Sa likod ng nakasarang pinto ng marangyang silid-aklatan, ang bawat salitang binitawan niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng konsensya para sa anak ng kaniyang yumaong asawa. Sa kabilang dako ng pinto, nakaluhod sa malamig na sahig ng balkonahe, ang mga kamay ni Mireya ay nakabaon sa isang palanggana ng tubig na puno ng bula. Hawak niya ang isang mamahaling seda na gown ni Catalina, ang babaeng nakatakdang pakasalan ng kaniyang kapatid sa ama. Ang init ng sikat ng araw sa tanghali ay tumatama sa kaniyang likuran, ngunit ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa matinding ginaw na nagmumula sa kaniyang puso. Ang kaniyang mga daliri ay namumula na at nagbabalat dahil sa matapang na sabon. Ngunit patuloy siya sa pagkuskos, tila isang makina na walang nararamdaman. Ito ang papel na pinili niyang gampanan. Isang baliw. Isang babaeng nawala ang katinuan matapos masaksihan ang huling hininga ng kaniyang ama. Ang bawat pagtulo ng tubig mula sa basang tela patungo sa semento ay tila isang piping saksi sa kaniyang paghihinagpis na walang boses. Nanatiling nakayuko ang kaniyang ulo, ang kaniyang magulong buhok ay nakatabing sa kaniyang mukha. Itinatago ang mga matang dati ay nagniningning sa talino, ngunit ngayon ay pilit na ginagawang walang buhay. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Esperanza. Ang tunog ng kaniyang mga mamahaling sapatos ay nagbibigay ng babala sa bawat paglapit niya. Huminto ang reyna ng mansyon sa tapat ni Mireya. Gamit ang dulo ng kaniyang sapatos, bahagyang tinabig ni Esperanza ang palanggana, sanhi upang tumapon ang maduming tubig sa paanan ni Mireya. Poor Mireya! Wika ni Esperanza sa tono na tila nagmamalasakit, ngunit puno ng pangungutya. Hinawakan niya ang baba ni Mireya at marahas na itinaas ang mukha nito. Ang ganda ng iyong mukha, ngunit wala ng laman ang iyong utak. Don't worry, baby girl. I will take care of everything. Ang kumpanya, ang lupain ng tatay mo, at pati na ang iyong kinabukasan. You're better off this way, kaysa maramdaman mo ang hapdi ng katotohanang ikaw ay wala ng silbi. Pinilit ni Mireya na panatilihin ang isang hungkag na ngiti sa kaniyang mga labi. Tumitig siya sa kawalan, hinahayaang ang laway ay bahagyang tumulo sa gilid ng kaniyang bibig, isang acting na kailangan niyang gawin upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng kaniyang balat, ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng malapot at mainit na likidong dumadaloy mula sa kaniyang balat. Ang sakit na yon ang tanging nagpapaalala sa kanya na siya ay gising pa. Mami, bakit mo pa kinakausap ang tululaway na yan? Lumapit si Luciano. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagkadiri habang nakatingin sa kaniyang ate. Sayang lang ang laway mo. By the way, handa na ba ang mga papeles para sa merger? I want this done before the month ends. Ngumiti si Esperanza at hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Everything is under control, anak. And I have a better idea for our dear Mireya. Para hindi na siya maging sagabal dito sa bahay, napagpasyahan kong ipakasal siya. Isang formal na turnover ng basura sa ibang bakuran. Napatigil ang puso ni Mireya. Ang tubig sa palanggana ay dahan-dahang kumalma
na naging isang malinaw na salamin kung saan nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng marumi, mukhang kaawa-awa, ngunit may apoy na nagbabaga sa kanyang kaluluwa. Ipakasal? Kanino? Tanong ni Luciano habang tumatawa. Sino namang matinong lalaki ang kukuha sa isang baliw? Someone just like her. Sagot ni Esperanza habang naglalakad palayo. Si Mateo Villarreal, isang lalaking walang silbi ang mga binti para sa isang babaeng walang silbi ang isip. A wedding of the broken. Isang perpektong alyansa para sa dalawang pamilyang nais ng itapon ng kanilang mga pasanin. Naiwan si Mireya sa gitna ng balkonahe. Ang init ng araw ay tila lalong tumitindi. Sinusunog ang kaniyang balat, Mateo Villarreal. Ang pangalang iyon ay narinig na niya noon, ang tagapagmana na sinasabing naging biktima rin ng sarili nitong kadugo. Dahan-dahang kinuha ni Mireya ang isang piraso ng sabon at mahigpit itong hinawakan hanggang sa madurog ito sa kaniyang kamao. Ang bawat hibla ng kaniyang pagkatao ay sumisigaw ng paghihiganti, ngunit kailangan niyang manatiling tahimik, kailangan niyang maghintay. Sa gitna ng kaniyang pagkukunwari, isang malupit na tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kaniyang isipan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang pagtrato sa kanya bilang isang basahan bago siya tuluyang lamunin ng dilim na kaniyang nilalaro. At sa pagitan ng isang lalaking hindi makalakad at isang babaeng hindi raw makapag-isip, sino nga ba ang tunay na magiging biktima sa huli? Ang trahe de boda ay tila isang mabigat na kadena na iginapos sa manipis na katawan ni Mireya. Habang walang awang sinusuotan siya ng mga katulong, pinanatili niya ang blangkong reaksyon sa kanyang mga mata. Ang mapulang lipstick ay sadyang ikinalat ng bahagya sa gilid ng kanyang labi. Isang malupit na paalala ni Doña Esperanza sa lahat na ang babaeng ikakasal ay isang baliw na walang kakayahang mag-ayos sa sarili. Para siyang isang manikang basag na pinilit buuin para lamang pagtawanan sa isang pambihirang palabas. Wala sa kanyang anyo ang isang masayang nobya. Ang tanging nakikita ay isang biktima na inihahandog sa altar ng kasakiman. Sa loob ng malaki at malamig na simbahan, ang mga matang mapanghusga ng mga bisita ay nakatutok sa kanya. Ang mga nagtatagong ng ngiti sa likod ng mga pamaypay at ang mga mapanuyang tingin ay tila mga punyal na humihiwa sa kaniyang dignidad. Wala siyang ibang naririnig, kundi ang mahihinang bulungan ng mga taong nagmamasid sa kaniyang pagdurusa. Tingnan mo sila, the cripple and the lunatic. Isang perfect match para itapon sa isang tabi. Ang malupit na komento ng isang kamag-anak mula sa pamilya, Villarreal, na hindi sinasadyang umabot sa kaniyang pandinig. Pinigilan ni Mireya ang panginginig ng kaniyang mga tuhod. Huminga siya ng malalim. Pilit tinatago ang kaniyang katinoan sa likod ng isang hungkag ng ngiti. Mula sa pintuan ng simbahan, pumasok ang isang lalaking nakaupo sa silyang de gulong. Ang mabagal na paggulong ng mga bakal na gulong sa ibabaw ng pulang carpet ay nagdala ng kakaibang bigat sa buong paligid. Si Mateo Villarreal. Ang kaniyang mukha ay tila inukit mula sa isang malamig na yelo. Walang emosyon at hindi kakikitaan ng kahinaan sa kabila ng kaniyang kalagayan. Ang kaniyang mga mata ay madilim at malalim. Tila may itinatagong bagyo na walang sino man ang nais sumubok na unawain. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakikita ni Mireya ang isang bagay na hindi niya inasahan. Wala itong pandidiri, wala itong awa. Ang nakita niya ay isang kapwa bilanggo na sinusuri ang kaniyang kasama sa selda. Nang magkaharap sila sa harap ng altar para sa ritual ng pagpapalitan ng singsing, dahan-dahang iniabot ni Mateo ang kaniyang kamay. Ang mga daliri ni Mireya ay magaspang, puno ng kalyo, at namumula dahil sa araw-araw na paglalaba sa ilalim ng araw. Inasahan niyang babawiin ng lalaki ang kamay nito sa pag-aakalang siya ay marami. Ngunit nang maglapat ang kanilang mga balat, isang mainit at mahigpit
na hawak ang sumalubong sa kanya. Ang init mula sa palad ni Mateo ay tila isang dumadaloy na kuryente na gumising sa nanlalamig na kaluluwa ni Mireya. Sa sandaling iyon, ang mundo sa kanilang paligid ay tila naglaho. Wala ang mapangutyang si Esperanza. Wala ang sakit na si Luciano. Ang tanging totoo ay ang bigat ng gintong singsing na dahan-dahang isinuot sa kanyang daliri. Bago pa man matapos ang seremonya, may isang maliit at hindi inaasahang galaw na nagpatigil sa paghinga ni Mireya. Kinuha ni Mateo ang isang malinis na puting panyo mula sa bulsa ng kanyang Amerikanang suot. Nang may labis na pag-iingat, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang kumalat na lipstick sa gilid ng labi ng dalaga. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, banayad, at puno ng hindi maipaliwanag na pag-aaruga. Ang kanyang madilim na mga mata ay nakatitig ng tuwid sa mga mata ni Mireya. Tila may nais iparating na mensaheng hindi kayang bigkasin ng mga labi. Isang kumpas na nagpapahiwatig na sa kabila ng lahat ng panliliit ng mundo, nakikita niya ang tunay na halaga nito. Isang kakaibang init ang gumapang sa dibdib ni Mireya. Isang emosyong matagal na niyang ibinaon kasama ng kaniyang ama. Bakit ang lalaking ito, na itinuring ding basura ng lipunan, ay nagawang ibigay ang tanging paggalang na ipinagkait sa kanya ng sarili niyang kadugo? Nang dumating ang gabi, ang dalawa ay iniwan sa loob ng isang malawak, ngunit madilim na silid tulugan. Walang selebrasyon, walang kasiyahan para sa mga bagong kasal. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana ang nagbibigay ng ilaw sa paligid. Nakaupo si Mireya sa gilid ng malaking kama. Pilit na niyayakap ang kaniyang sarili dahil sa lamig ng gabi at sa patuloy na panginginig ng kaniyang buong pagkatao dahil sa takot sa hindi malamang hinaharap. Si Mateo ay nanatiling tahimik sa isang sulok, nakaupo sa kaniyang silyang de gulong. Ang katahimikan ay nakakabingi at puno ng mga hindi nasasagot na katanungan. Hanggang sa isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang nagpabago sa ihip ng hangin sa loob ng silid. Mula sa malamig na sahig, isang mahabang anino ang dahan-dahang tumaas at humugis sa pader. Ang lalaking pinaniwalaan ng buong bansa na habang buhay ng lumpo, ang lalaking itinuring na walang silbi, ay dahan-dahang umangat mula sa kanyang pagkakaupo. Nakatayo si Mateo ng tuwid, matikas, at puno ng lakas, habang ang kaniyang matatalim na mata ay nakatingin ng diretso sa nanlalaking mga mata ng dalagang nagpapanggap na baliw. Ang anino ni Mateo ay tila isang dambuhalang tore na bumabalot sa buong silid, nilalamon ng liwanag ng buwan at nag-iiwan lamang ng isang nakabibinging katahimikan. Nanigas ang buo niyang katawan. Ang hininga ni Mireya ay naiipon sa kaniyang dibdib, isang sigaw na nagpupumiglas makawala, ngunit hindi makaalpas. Ang utak niya ay sumisigaw ng babala. Isa itong patibong. Isa na namang mapait na laro na isinulat ni Doña Esperanza. Nang akmang ibubuka na ni Mireya ang kanyang bibig, isang mabilis ngunit maingat na kilos at ang mainit na palad ni Mateo ay marahang tumakip sa kanyang bibig. Hindi ito marahas. Ito ay isang pakiusap, isang babala. Ang isa pa niyang kamay ay marahang humawak sa kanyang balikat, isang kumpas na humihingi ng pagpapakalma. Huwag kang sisigaw, Mireya. Isang malalim at mahinahong bulong ang kumawala mula sa mga labi ni Mateo. Ang init ng hininga nito ay tumatama sa kanyang tainga. Please, huwag mong ibigay sa kanila ang satisfaksyon na makita kang takot. Huwag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang bawat salita ay tila isang susi na unti-unting bumubukas sa mga kandado ng kanyang pag-iingat. Dahan-dahan siyang tumango. Nang maramdaman ni Mateo ang kanyang pagsang-ayon, marahan niyang inalis ang kanyang kamay. Nagtama ang kanilang mga mata sa dilim at sa pagkakataong yon, hindi na lamang sila dalawang estranghero. Sila ay dalawang kaluluwang nakakita sa hubad na katotohanan ng isa't isa.
Paano? Paano mo nalaman? Basag ang boses ni Mireya, ang tapang na kanyang inipon ay unti-unting nagiging pag-aalinlangan. Dahil pareho lang tayo, Mireya, sagot ni Mateo. Ang boses niya ay puno ng pait na matagal nang kinimkim. Bumalik siya sa kaniyang silyang de gulong at umupo. Muling isinuot ang maskara ng isang lumpo. Nagpapanggap. Sila ang mga direktor at tayo ang mga artista sa malupit nilang dula. Itinapon nila tayo sa iisang hawla sa pag-aakalang tapos na ang kanilang problema. Ang hindi nila alam, nagsama lang sila ng dalawang halimaw na handa ng mag-aklas. Sinuri ni Mireya ang bawat sulok ng kanyang mukha, naghahanap ng anumang senyales ng panlilinlang. Bakit kita pagkakatiwalaan? Maaring kasabwat ka rin nila. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mateo. Kung kasabwat nila ako, sa tingin mo ba hahayaan kitang makita ang katotohanan ngayong gabi? I saw you, Mireya. Nakita ko kung paano mo itinago ang natitirang butones mula sa damit ng iyong ama. Nakita ko kung paano ka umiiyak sa hardin kapag akala mo walang nakatingin. Hindi iyon ang mga kilos ng isang baliw. Iyon ay mga kilos ng isang reynang pinilit na lumuhod. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Mireya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, may isang taong nakakita sa kanya. Hindi sa baliw na si Mireya, kundi sa tunay na Mireya. Isang luhang hindi niya napigilan ang dahan-dahang pumatak mula sa kaniyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Ang pamilya ko ay nais kunin ang aking mana. Ang pamilya mo naman ay nais kunin ang sayo. Pinaglapit nila tayo para gawing katatawanan. Patuloy ni Mateo. Let's give them the best show of their lives. Sa umaga, isa kang baliw at isa akong lumpo. Ngunit sa gabi, sa likod ng mga nakasarang pinto, tayo ang magiging anino na unti-unting babawi sa lahat ng kinuha nila sa atin. Iniabot niya ang kanyang kamay, isang alok ng alyansa sa gitna ng kadiliman. Nag-aalangan man, dahan-dahang iniangat ni Mireya ang kanyang kamay at tinanggap ito. Ang paglalapat ng kanilang mga palad ay higit pa sa isang kasunduan. Ito ay isang panunumpa. Isang pangako ng dalawang taong sinaktan na magiging lakas ng isa't isa. Ngunit sa gitna ng kanilang bagong kasunduan, isang tunog mula sa labas ang biglang pumutol sa kanilang katahimikan. Ang mabibigat na yabag ng sapatos ni Doña Esperanza ay papalapit sa kanilang silid. Bawat hakbang ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanilang mga dibdib. Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng kanilang pinto. Sumunod ang isang marahas at hindi mapagpasensyang pagkatok sa matigas na kahoy. Mireya, anak, are you okay in there? Ang boses ni Esperanza ay tila asukal na may halong lason, puno ng mapanuring pag-uusisa. Bakit parang ang tahimik ninyong mag-asawa? Hindi ba dapat nagkakasiyahan na kayo? Agad na nagkatinginan sina Mireya at Mateo. Ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkahawak, parehong nanlalamig. Ang unang pagsubok sa kanilang lihim na alyansa ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Paano nila itatago ang katotohanang sila ay buo sa harap ng isang taong nais silang makitang wasak-wasak habang buhay? Sa isang mabilis na pag-iisip, itinulak ni Mateo ang kanyang silya palayo sa kama, habang si Mireya naman ay agad na gumulong sa pinakamadilim na sulok ng silid. Nagsimula siyang magham ng isang kantang pambata na walang tono, habang marahang iwinawas-iwas ang kanyang katawan, pabalik-balik, na tila isang batang nawawala sa sarili. Ang pagbabago mula sa isang matalinong kaalyado tungo sa isang kaawa-awang baliw ay naganap sa isang iglap. Ayoko lang matiyak na nasa maayos kayong kalagayan. Patuloy ni Esperanza mula sa labas. Ang bawat salita ay may kalakip na pagbabanta. Baka mamaya ay sinasaktan ka na pala ng lumpo mong asawa, Mireya. Bago pa man makagawa ng anumang ingay si Mireya, isang malamig at walang ganang boses ang sumagot mula sa loob. We're fine, wika ni Mateo.
ang kanyang tono ay tila pader na hindi kayang gibain. We would appreciate some privacy, Doña Esperanza. O baka naman gusto mong manood. Ang pangiinsulto ay sapat na upang marinig nila ang pagismid ng Donya mula sa kabilang panig ng pinto. Ang mabibigat na yabag ay muling umalingaw-ngaw sa pasilyo, palayo sa kanilang silid, nag-iiwan ng isang buntong hininga ng pansamantalang kalayaan. Kinabukasan, ang hapagkainan ay naging isang entablado para sa isang bagong yugto ng pagpapahirap. Habang ang lahat ay kumakain ng bagong lutong almusal, isang plato ng malamig na kanin at natuyong isda mula sa hapunan ng nakaraang gabi ang inilapag sa harap ni Mireya. "Oh Mireya, ito na lang ang kainin mo ha?" Wika ni Catalina. Ang kaniyang mga labi ay nakangiti, ngunit ang kaniyang mga mata ay nangungutya. Sayang naman kung itatapon, at saka aanhin mo pa ang masasarap na pagkain kung hindi mo naman matatandaan ang lasa nito pagkatapos. Ang bawat miyembro ng pamilya ay nagpatuloy sa pagkain na tila walang mali sa kanilang nakikita. Napayuko si Mireya. Ang amoy pa lang ng pagkain ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing gutom at pag-iisa. Ngunit kailangan niyang gampanan ang kaniyang papel. Dahan-dahan niyang isinubo ang isang kutsarang puno ng malamig na kanin. Pilit nilulunok ang pagkain kasama ng kaniyang dignidad. Ang bawat nguya ay tila pagdurog sa kaniyang puso. Mula sa kabilang dulo ng mesa, nakita niya ang pagkuyom ng mga kamao ni Mateo sa ibabaw ng braso ng kaniyang silya. Ang kaniyang panga ay naninikip sa pinipigilang galit. Hindi pa nasiyahan, tumayo si Catalina. "Ate Mireya, since tapos ka na naman dyan, pwede mo ba akong ikuha ng mainit na sabaw? Be careful ha, baka matapon mo. Mainit pa naman yan." Sumunod si Mireya na parang isang asong sunod-sunuran. Kinuha niya ang mangkok ng mainit na sabaw. Ang init nito ay tumatagos sa kanyang mga palad. Habang naglalakad siya pabalik, isang nakakuyom na paa ang sinadyang humarang sa kanyang daraanan. Natapilok siya. Ang mangkok ay lumipad mula sa kanyang mga kamay. Ngunit sa halip na tumapon sa sahig, ang mainit na sabaw ay direktang bumuhos sa mamahaling puting bestida ni Catalina. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid na agad sinundan ng isang malakas na sigaw mula kay Catalina. "My dress! You stupid lunatic! Sinadya mo ito!" Sa isang iglap, tumayo si Catalina at akmang sasampalin si Mireya. Ngunit bago pa man dumapo ang kaniyang palad, isang mabilis na paggulong ng silya ang humarang sa pagitan nilang dalawa. "Aksidente lang ang nangyari, Catalina," wika ni Mateo, ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Ang mga gulong ng kaniyang silya ay bahagyang nakadagan sa paa ni Catalina, sapat na upang makaramdam ito ng sakit, ngunit hindi sapat upang mag-iwan ng marka. "Umalis ka dyan, lumpo!" Sigaw ni Catalina, pilit na binabawi ang kaniyang paa. "Huminahon ka!" Matigas na sabi ni Mateo. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Doña Esperanza. "I understand the dress is expensive, pero hindi ba mas nakakahiya kung malaman ng mga bisita ninyo na sinasaktan ninyo ang isang miyembro ng pamilya dahil lang sa isang piraso ng damit?" Ang pagbanggit sa salitang nakakahiya ay tumama sa kahinaan ni Esperanza. Agad siyang nag-iba ng tono. "Tama na yan, Catalina. It's just a dress. At ikaw, Mireya, umakyat ka na sa kwarto mo. Isa kang malaking problema." Nang gabing iyon, habang tahimik na nakaupo si Mireya sa tabi ng bintana, dahan-dahang lumapit si Mateo. Wala siyang sinabi. Iniabot lamang niya ang isang baso ng malinis na tubig at isang puting panyo. Kinuha ito ni Mireya. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig pa rin. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Isang ngiti ng pag-apruba. Isang ngiti na nagsasabing, "Magaling ang ginawa mo." Sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang pinagmamasdan ni Mireya ang mukha ng kaniyang asawa,
Ang lalaking nagligtas sa kanya sa kapahamakan gamit lamang ang talino. Isang bagong tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Ang lalaking ito ay nagpapanggap na mahina, ngunit sa mga mata niya ay may nakatagong sakit na tila mas malalim pa sa sarili niyang mga sugat. Sino nga ba ang tunay na Mateo Villarreal sa likod ng maskara ng paghihiganti? At anong uri ng kadiliman ang kanya ring pinagtataguan? Ilang gabi ang lumipas na puno ng maingat na pagmamasid at mga lihim na pag-uusap. Isang hating gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong mansyon, dahan-dahang lumabas si Mireya mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga paa ay walang ingay na tumutuntong sa malamig na sahig habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa lumang silid ng mga katulong sa dulo ng bahay. Doon, sa isang maliit na kwarto na amoy gamot at katandaan, nakahiga si Yaya Rosa, ang matandang babae na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Nang maramdaman ni Yaya Rosa ang pagdating ni Mireya, dahan-dahan niyang iminulat ang kaniyang mga mata. Sa liwanag ng gasera, walang bakas ng pagkabaliw ang nakita niya sa mukha ng kaniyang alaga. Ang tanging nakita niya ay ang pamilyar na kislap ng talino at kalungkutan na matagal nang nawala. "Alam ko, Hija," mahinang bulong ni Yaya Rosa. Ang kaniyang boses ay nanginginig dahil sa katandaan at sakit. "Alam kong hindi ka baliw. Nakikita ko sa iyong mga mata." Isang mainit na likido ang biglang bumara sa lalamunan ni Mireya. Sa wakas, isang tao na hindi kailangan ng paliwanag. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama at mahigpit na hinawakan ang butuhan at kulubot na kamay ng matanda. "Yaya, natatakot po ako. Para sa inyo." "Huwag mo akong alalahanin," sagot ng matanda. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ang dapat mong isipin ay ang iyong ama. Mayroon siyang ipinagkatiwala sa akin bago siya mawala. Isang bagay na sinabi niyang ibigay ko lamang sa iyo kapag handa ka na." Mula sa ilalim ng kanyang unan, maingat na kinuha ni Yaya Rosa ang isang maliit at lumanang kuwaderno na balot sa katad. Ang takip nito ay may nakaukit na inisyal ng kanyang ama. Ito ang kanyang personal na talaarawan. "Basahin mo ito, Mireya. Narito ang mga kasagutan sa marami mong katanungan," wika ni Yaya Rosa. "Ngunit mag-iingat ka. Ang mga pader sa bahay na ito ay may mga tainga." Dali-daling itinago ni Mireya ang talaarawan sa loob ng kanyang damit at nagpaalam na, pabalik sa kanyang silid, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng kumot, sa tabi ng natutulog na si Mateo, binuksan niya ang talaarawan gamit ang liwanag mula sa kanyang telepono. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ng kanyang ama. Mga tala tungkol sa negosyo, mga pangarap para sa Xiongdet, at mga salitang puno ng pagmamahal para sa kanya. Ngunit habang lumalalim siya sa pagbabasa, isang madilim na katotohanan ang unti-unting nabubunyag. Isinulat ng kanyang ama ang tungkol sa malaking halaga ng pera na nawawala sa kumpanya at ang kanyang hinala na si Luciano na tinulungan ng isang kasosyo sa labas ang nasa likod nito, ni Somo. Hindi ko lubos maisip na ang sarili kong anak ay magagawang pagtaksilan ako. Ngunit ang mas masakit ay ang malamang may isang taong mas malapit pa sa akin, isang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ang siyang ahas na tumutulong sa kanya mula sa loob. Napatigil si Mireya sa pagbabasa. Isang pahina sa dulo ng talaarawan ay halatang pinunit. Ito marahil ang pahina kung saan isinulat ng kanyang ama ang pangalan ng traidor. Sino? Sino ang taong yon na mas malapit pa kay Luciano? Si Doña Esperanza ba? O may iba pa? Sa kaniyang pag-iisip, hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kanilang silid. Isang anino ang tahimik na pumasok. Nang maramdaman ni Mireya ang malamig na hangin, mabilis niyang itinago ang talaarawan sa ilalim ng unan at nagkunwaring natutulog. Ang anino ay huminto sa tabi ng kaniyang kama. Nakiramdam.
Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakakabang katahimikan, narinig niya ang mga yabag na lumalapit. Ngunit hindi ito ang mabibigat na takong ni Esperanza o ang magaspang na sapatos ni Catalina. Ito ay ang mga pamilyar na sapatos ni Luciano. Naramdaman ni Mireya ang pag-angat ng kanyang kumot. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Hinahayaan niya ang kanyang katawan na manatiling malambot at walang reaksyon. Nanatiling nakapikit. Naramdaman niya ang malamig na kamay ni Luciano na gumagapang sa ilalim ng kanyang unan. Naghahanap ng isang bagay na alam nitong nasa kanya. Ang talaarawan. Paano nalaman ni Luciano na naibigay na ito sa kanya? Ang malamig na kamay ni Luciano ay patuloy na naghahanap sa ilalim ng unan. Ang bawat galaw nito ay tila isang ahas na gumagapang palapit sa kanyang leeg. Ang puso ni Mireya ay kumakabog ng napakabilis. Ang tunog nito ay tila isang alarmang naririnig niya sa kaniyang sariling mga tainga. Ngunit sa labas, ang kaniyang paghinga ay nanatiling mabagal at malalim, ang perpektong imahe ng isang taong mahimbing na natutulog. Nang maramdaman niyang malapit nang mahawakan ni Luciano ang talaarawan, isang desperadong ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Sa isang iglap, dumilat siya. Ngunit ang mga matang ito ay hindi nagpapakita ng takot. Sila ay puno ng isang ligaw at nakakakilabot na tuwa. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Luciano. "Bulaga!" Sigaw niya sa isang boses na parang bata, na sinabayan ng isang malakas at walang katuturang halakhak. Nagulat si Luciano. Ang kaniyang katawan ay nanigas sa pagkabigla. Sinubukan niyang bawiin ang kaniyang kamay, ngunit ang pagkakahawak ni Mireya ay kakaibang mahigpit. Itinaas niya ang kamay ni Luciano sa tapat ng kaniyang muka at pinagmasdan ito na parang isang bagong laruan. Ang ganda! May 5 daliri. Parang gagamba. Bulong niya habang tumatawa ulit. Nandidiri, marahas na binawi ni Luciano ang kanyang kamay at mabilis na tumayo. "Baliw ka talaga!" Mahinang singhal niya, puno ng galit at pagkabigo. Mabilis siyang lumabas ng silid. Nang magsara ang pinto, dahan-dahang nawala ang nangiti sa mga labi ni Mireya. Ang kaniyang katawan ay nanghina at napuno ng malamig na pawis. Tumingin siya sa kabilang bahagi ng kama. Sa dilim, nakita niya ang 2 matang nakatitig sa kanya. Hindi natutulog si Mateo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kumot, isang tahimik na saksi sa lahat ng nangyari. Kinabukasan, ang kabiguan ni Luciano ay naging isang hayagang pagbabanta. Inabangan niya si Mireya sa hardin habang ito ay nag-iisa. Wala nang pagpapanggap. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng kanyang kapatid. "Nasaan ang diary, Mireya? Alam kong naibigay na sa iyo ng matandang hukluban na yon," mariin niyang sabi. "Ang bawat salita ay may kasamang lason. Ibigay mo sa akin kung ayaw mong pagsisihan ang lahat ng ito." Nanatiling tahimik si Mireya. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ayaw mong magsalita?" Ngumisi si Luciano. "Sige, tignan natin kung mananatili kang tahimik kapag itinapon ko sa kalye si Yaya Rosa. O mas maganda, kapag itinigil ko ang pagbili ng kanyang mga gamot. She looks so fragile. Isang gabi lang na walang gamot. Baka hindi na siya magising kinabukasan." Ang pagbabantang iyon ay tila isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Mireya. Ang kaniyang paghinga ay naging mabigat. Tumingin siya sa kaniyang kapatid. Ang kaniyang mga mata ay nagmamakaawa. Pamilya. Paano nagawang sabihin ng sarili niyang kapatid ang mga salitang iyon? Nakita ni Luciano ang takot sa kaniyang mga mata at nasiyahan siya. "Bigyan kita hanggang mamayang gabi. Kapag hindi mo ibinigay sa akin ang talaarawan, ituring mo ng huling gabi na ni Yaya Rosa sa bahay na ito." Ang buong maghapon ay naging isang impyerno para kay Mireya. Ang bigat ng pagpili ay dumadagan sa kaniyang dibdib. Ang talaarawan ang tanging pag-asa niya para sa hustisya,
Ngunit ang buhay ni Yaya Rosa ay walang katumbas. Sa oras ng hapunan, habang abala ang lahat, sinadya ni Luciano na iwanan ang kaniyang pitaka sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula siyang mag-iskandalo. Nawawala ang pera ko. May kumuha ng pera sa pitaka ko. Ang mga mata ng lahat ay agad na napunta kay Mireya, na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Siya! Sigaw ni Luciano, sabay turo sa kanyang kapatid. Nakita ko siyang papalapit sa mesa kanina. Malamang kinuha niya para ibili ng kung ano-anong basura. Luciano, tama na. Saway ni Doña Esperanza. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagsang-ayon sa plano ng anak. Mireya, halika dito. Ipakita mo ang iyong mga bulsa. Bago pa man makalapit si Mireya, hinila na siya ni Luciano at sa pilitang kinuha ang laman ng kaniyang mga bulsa. Walang pera. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang akusasyon. Isang baliw na. Magnanakaw pa. Sigaw ni Catalina. Hindi na ito maaari. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Deklara ni Doña Esperanza. Ang kanyang boses ay tila isang hukom na naghahatol. Ikulong siya sa bodega. Walang pagkain, walang tubig, hanggang sa matuto siyang gumalang. Walang awa siyang kinaladkad ni Luciano patungo sa madilim at maalikabok na bodega sa likod bahay. Walang sino man ang tumulong. Maging si Mateo ay hindi makagalaw dahil anumang kilos niya ay maglalagay sa kanilang dalawa sa mas malaking panganib. Narinig ni Mireya ang malakas na pagsara ng pinto na sinundan ng tunog ng pagpihit ng susi at pagkabit ng mabigat na kandado. Ang kadiliman ay lubusang bumalot sa kanya. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ay pumuno sa hangin. Napaupo siya sa maruming sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, habang ang lamig ng semento ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong katawan. Isinakripisyo niya ang kanyang kalayaan para ilihis ang atensyon mula kay Yaya Rosa. Ngunit sa loob ng nakakabinging katahimikan at walang katapusang dilim, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Paano siya makakatakas dito? At mayroon pa bang naghihintay na kaligtasan para sa kanya? Ang oras sa loob ng bodega ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tanging palatandaan ng paglipas nito ay ang unti-unting paglamig ng semento sa ilalim ng kaniyang mga paa habang lumalalim ang gabi. Niyakap ni Mireya ang kanyang sarili. Sinusubukang labanan ang ginaw na hindi lamang dulot ng temperatura, kundi pati na rin ng matinding kalungkutan. Walang bintana. Walang kahit isang siwang kung saan maaring pumasok ang liwanag ng buwan. Ang kadiliman ay ganap at nakakabingi. Nag-iiwan sa kanya, kasama lamang ang mga multo ng nakaraan at ang bigat ng kasalukuyan. Gutom, uhaw, pagod. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng sumuko. Isinandal niya ang kanyang ulo sa isang lumang kabinet na amoy anay at ipinikit ang kanyang mga mata. Hahayaan na lamang ba niyang talunin siya ng ganito? Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang mahinang kaluskos mula sa kabilang panig ng bodega ang pumukaw sa kanyang atensyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang daga? O baka naman isang ahas? Pinigilan niya ang kaniyang paghinga, nakikiramdam sa kadiliman. Ang kaluskos ay nasundan ng isang mahinang pag-angat ng isang maliit na pinto sa sahig na halos hindi niya napansin kanina. Isang lumang daanan patungo sa ilalim ng bahay. Dahan-dahang lumitaw ang isang anino at sa kabila ng takot, isang pamilyar na amoy ang umabot sa kanyang pangamoy. Ang pabango ni Mateo. Hindi siya makapaniwala. Paano? Paano siya nakarating dito? Mireya, mahinang tawag ni Mateo. Ang kaniyang boses ay tila isang sinag ng liwanag sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Nandito ako. Gumapang si Mireya palapit sa kanya. Sa dilim, naramdaman niya ang init ng kamay ni Mateo na humahawak sa kaniyang braso. Dinala siya nito palayo sa maruming sahig at pinaupo sa isang tumpok ng mga lumang tela. Paano ka? Tanong ni Mireya.
Ang kanyang boses ay paos dahil sa uhaw. Ang mga lumang mansyon ay laging may mga sikreto, sagot ni Mateo. Narinig ko sa mga dating katulong na may daanan mula sa aking silid patungo rito. Hindi ko inakalang totoo. Iniabot ni Mateo ang isang botelya ng tubig at isang piraso ng tinapay na nakabalot sa panyo. Walang pag-aalinlangan, ininom ni Mireya ang tubig. Ang bawat lagok ay tila nagbibigay buhay muli sa kanyang nanunuyong lalamunan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinain ang tinapay, ninamnam ang bawat piraso na tila ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Nang matapos siya, hindi umalis si Mateo. Sa halip, umupo ito sa tabi niya sa sahig na lupa. Hindi sila nagsasalita, hindi na kailangan. Ang kanilang presensya sa tabi ng isa't isa ay sapat na. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging isang kumot ng pag-unawa at kapanatagan. Naramdaman ni Mireya ang pagod na bumabalot sa kanyang buong katawan. Ang kanyang ulo ay unti-unting bumagsak, ngunit bago pa man ito tumama sa kanyang balikat, isang mainit at matatag na braso ang sumalo rito. Marahan siyang isinandal ni Mateo sa kanyang balikat. Ang kanyang buhok ay dumampi sa leeg nito at naramdaman niya ang mabagal at ritmikong pagtibok ng puso nito. Minsan, naisip kong bumitaw na lang, halos pabulong niyang amin. Pakiramdam ko, kung makakatakas ako sa lahat ng ito, baka hindi na ako masaktan ng ganito. Hindi, mariing sagot ni Mateo. Dahil sa araw na gawin mo yon, sila ang mananalo at hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hinubad niya ang kaniyang suot na jacket at maingat na ikinumot sa nanginginig na katawan ni Mireya. Ang sungdet, ipaglalaban natin iyon para sa iyong ama, para sa iyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, ikinuwento ni Mireya ang kaniyang mga pangarap, ang mga disenyo na nais niyang ihabi, ang mga kulay na nais niyang gamitin, ang tunog ng mga makinang naaalala niya mula sa kanyang pagkabata. Nakikinig lamang si Mateo. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Naramdaman ni Mireya ang pagdantay ng kamay ni Mateo sa kaniyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nagsalikop. Sa gitna ng alikabok, amoy ng lumang kahoy at kadiliman, isang kakaibang init ang nagsimulang mabuhay sa kanilang mga puso. Ang paghawak na yon ay hindi lamang isang simpleng pagkalinga. Ito ay isang panunumpa, isang pangako na kahit gaano pa kadilim ang paligid, sila ang magiging liwanag para sa isa't isa. Hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Doon, sa sahig ng isang malamig na bodega, natagpuan nila ang isang kanlungan. Hinayaan ni Mireya ang sarili niyang makatulog sa balikat ni Mateo. Ang kanyang paghinga ay naging payapa sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. At sa buong magdamag, hindi binitawan ni Mateo ang kaniyang kamay. Binantayan ang kaniyang pagtulog na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Kinaumagahan, bago pa man magising ang buong mansyon, ginising ni Mateo si Mireya. Sa isang tahimik na kasunduan, bumalik siya sa kanyang silid sa pamamagitan ng lihim na daanan, habang si Mireya ay naiwan upang hintayin ang pagbubukas ng pinto. Nang sa wakas ay kalagan siya ni Doña Esperanza, ang kanyang mukha ay nagpakita ng tamang timpla ng pagkapagod at pagkalito, sapat upang makumbinsi ang Doña na ang parusa ay naging epektibo. Ngunit isang bagong unos ang sumalubong sa kanila sa hapagkainan. Ipinatong ni Doña Esperanza ang isang salansan ng mga dokumento sa gitna ng mesa. I have decided, anunsyo niya, ang kanyang boses ay pinal at walang puwang para sa anumang pagtutol. Ibebenta na natin ang Syongdet. May isang foreign investor na handang bilhin ito sa napakalaking halaga. Itatayo nila sa lugar na yon ang isang modernong commercial complex. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Mireya. Ang Syongdet, ang puso at kaluluwa ng kanyang ama.
Ang tahanan ng daan-daang manggagawa na umasa sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Pero Mami, nag-aalangang sabi ni Luciano, hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi dahil sa sarili niyang interes. Hindi ba't may sentimental value iyon kay Papa? Ang sentimental value ay hindi nagbabayad ng mga bayarin, Luciano. Matigas na sagot ni Esperanza. At mas lalong hindi nito mapapanatili ang marangya nating pamumuhay. Ang desisyon ko ay pinal. Hindi nagtagal. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Kinaumagahan, isang grupo ng mga matatandang manggagawa na pinangungunahan ni Mang Berto, ang pinakamatagal na karpintero ng kaniyang ama, ang dumating sa tarangkahan ng mansyon. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala at pagmamakaawa. Doña Esperanza, maawa po kayo. Pakiusap ni Mang Berto, ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang habihan po ang aming buhay. Diyan po namin binuhay ang aming mga pamilya. Saan po kami pupulutin kung isasara ninyo yon? Lumabas si Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pekeng pakikiramay. Naiintindihan ko ang inyong sitwasyon, Mang Berto. Pero kailangan ninyo ring maintindihan na ang negosyo ay negosyo. Panahon na para mag-move on. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan naman kayo ng kaukulang separation pay. Hindi po pera ang kailangan namin, Donya. Ang trabaho po. Umiiyak na, sabi ng isang matandang babae. Ang dignidad po na meron kaming pinagkakakitaan. Wala na akong magagawa. Malamig na sabi ni Esperanza at akmang tatalikod na. Sa sandaling iyon, mula sa likuran, lumitaw si Mireya. Ang kaniyang damit ay luma, ang kaniyang buhok ay magulo. Naglakad siya papalapit sa gate, ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa mga pamilyar na mukha ng mga taong lumaki siyang kasama. Huminto siya sa harap ni Mang Berto. Mireya, Hija. Nauutal na sabi ng matanda. Ang kaniyang puso ay nadudurog sa nakikitang kalagayan ng anak ng kanyang amo. Itinaas ni Mireya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang magaspang na pisingin ng matanda. Isang kilos na puno ng alaala at pagmamahal. Pagkatapos, tumingin siya sa kawalan at nagsimulang bumigkas ng mga salitang walang katuturan. Ang sinulid, pula, asul, dilaw, ihabi, ihabi. Para kay Papa, ito ay isang palabas. Ngunit para sa mga manggagawa, ito ay isang nakakadurog na tanawin. Ang nag-iisang tagapagmana na maaaring magligtas sa kanila ay nawala na sa sariling katinuan. Isa-isa silang tumalikod, ang kanilang mga balikat ay lupaypay sa bigat ng kawalan ng pag-asa. Pinalaya sila ng mga gwardiya na parang mga aso. Mula sa bintana sa ikalawang palapag, pinanood ni Mateo ang lahat. Nakikita niya ang pag-arte ni Mireya, ngunit nakita rin niya ang isang tunay na luhang pumatak mula sa mga mata nito habang nakatalikod na ang mga manggagawa. Isang luhang para sa kanila, isang luhang para sa kaniyang ama. Nang gabing iyon, sa likod ng nakakandadong pinto ng silid-aklatan, gumawa si Mireya ng isang mapanganib na desisyon. Gamit ang isang lumang telepono na itinago ni Yaya Rosa, tinawagan niya ang isang numerong matagal na niyang kinabisado. Attorney Rafael Cruz, please! Halos pabulong niyang sabi nang may sumagot sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay, isang pamilyar at mapagkakatiwala ang boses ang kaniyang narinig. Mireya, ikaw ba yan, Hija? Diyos ko, saan ka nagsuot? Wala na po tayong oras, attorney. Mabilis na sabi ni Mireya. Ang bawat salita ay puno ng pagmamadali. Kailangan kong iligtas ang Syongdet at kailangan ko ang tulong ninyo. Sa kabilang panig ng mansyon, sa sarili niyang silid, may isa pang tawag na ginagawa si Mateo. Nakuha ko na ang mga detalye ng investor. I-trace mo ang pinagmulan ng pondo nila. I have a feeling na hindi ito malinis. At isa pa, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang kontratang pinirmahan ni Don Ricardo Montefalco 1 linggo bago siya mamatay.
May kutob akong may kinalaman ito sa lupa ng habihan. Ang laban ay hindi na lamang para sa kanilang mga sarili. Ito ay naging laban para sa isang legasiya. Habang natutulog ang kanilang mga kaaway, hindi nila alam na sa kadiliman, dalawang anino ang nagsimula ng maghabi ng kanilang sariling plano. Isang plano na babago sa takbo ng lahat. Ang mga sumunod na araw ay naging isang larangan ng digmaan na walang sigawan, isang giyera ng mga tingin, mga pahiwatig, at mga lihim na kilos. Napansin ni Doña Esperanza na tila may nagbago. Ang dating ganap na pagkabalisa sa mga mata ni Mireya ay napalitan ng isang kakaibang kalmado, isang determinasyon na hindi niya lubos na maunawaan. Ang pagdududa na parang isang makating lason ay nagsimulang kumalat sa isipan ng Donya. Kailangan niyang subukan ang kaniyang anak-anakan. Kailangan niyang malaman kung ang pagkabaliw nito ay totoo o isang napakagaling na pag-arte. Isang hapon, inihayag ni Esperanza ang isang hindi inaasahang merienda sa hardin. Para magbanding naman tayo bilang isang pamilya, wika niya. Ang kaniyang ngiti ay kasing tamis ng pulot pukyutan, ngunit kasing lamig ng yelo. Inimbitahan niya ang lahat, kasama na si Yaya Rosa, na pinilit niyang bumangon mula sa kaniyang higaan at umupo sa isang silya sa tabi niya. Ang magandang mesa na puno ng mamahaling tsa at mga tinapay ay tila isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit sa ilalim nito ay may nakatagong patibong. Nagkatinginan sina Mireya at Mateo. Isang hindi nakikitang mensahe ng babala ang ipinahatid ng lalaki sa pamamagitan lamang ng isang bahagyang pag-igting ng kaniyang panga. Habang nagsasalin ng tsaa si Esperanza, ang kaniyang mga galaw ay puno ng karangyaan at pag-iingat. Ang mahinang tunog ng porselana na tumatama sa platito ay ang tanging maririnig sa paligid. Isang tasa ang kaniyang inilagay sa harap ni Yaya Rosa. Ito, Yaya, isang espesyal na tsaa para sa iyo. Pampalakas. Wika niya ng may labis na paglalambing. Ngunit hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Mireya ang isang mabilis na kilos. Mula sa maliit na bote na nakatago sa kaniyang manggas, isang walang kulay na likido ang pumatak sa tasa ng matanda bago pa man niya ito isalinan ng mainit na tsa. Lason. O marahil isang gamot na maaaring maging lason kapag ininom ng isang matanda at mahina na ang puso. Ang mundo ni Mireya ay tila bumagal. Ang tawanan ni Luciano at Catalina ay naging isang ugong na walang kahulugan. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa tasang porselana na dahan-dahang inaabot ni Yaya Rosa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumakbo na parang isang mailap na ibong nakakulong sa kanyang dibdib. Kung sisigaw ako, tapos na ang lahat. Malalaman nila. Kung hindi ako kikilos, mamamatay si Yaya. At sila pa rin ang mananalo. Inumin mo na, Yaya. Mainit pa. Utos ni Esperanza. Ang kaniyang mga mata ay pasimpleng nakamasid sa bawat reaksyon ni Mireya. Nanginginig na itinaas ni Yaya Rosa ang tasa. Malapit na ito sa kaniyang mga labi. Ilang segundo na lang. Sa isang iglap, tumayo si Mireya. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Tanging ang mukha ng isang batang naghahangad ng isang bagay na hindi sa kanya. Akin! Sigaw niya, ang kanyang boses ay mataas at sintonado. Mabilis niyang inagaw ang tasa mula sa kamay ng nagulat na si Yaya Rosa. Gusto ko nito, ang bango. Ang lahat ay natigilan. Ngunit isang mapanuksong na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Esperanza. Nakuha niya ang kaniyang gusto. Sige Mireya, kung yan ang gusto mo, sayo na. Inumin mo. Hamon niya. Ang kaniyang boses ay puno ng tagumpay. Tsa lang naman yan. Ngayon, ang patibong ay naipasa sa kanya. Lahat ng mata ay nakatutok kay Mireya, naghihintay. Kung hindi niya iinumin, mabubunyag ang kaniyang pagkukunwari. Kung iinumin niya na namin niya, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya? Dahan-dahan,
Itinaas ni Mireya ang tasa. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. Ang amoy ng tsaa ay umabot sa kanyang ilong. Isang amoy na may halong panganib. Isang mainit na luha ang biglang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Isang taksil na patak ng katotohanan na hindi niya napigilan. Ngunit habang gumugulong ito sa kanyang pisngi, ang kanyang mga labi ay nanatiling nakangiti. Isang blangko, walang buhay, at nakakakilabot ng ngiti ng isang baliw na handa nang uminom ng lason. Itinaas ni Mireya ang tasa. Ang mainit na singaw ng tsaa ay dumingal sa kanyang mukha. Tila isang babala mula sa kabilang buhay. Ngunit bago pa man dumampi ang lason sa kanyang mga labi, isang marahas na paggalaw mula sa kabilang panig ng mesa ang bumasag sa tensyon. Ang silyang degulong ni Mateo ay biglang nawalan ng balanse. Tumagilid ito at naging sanhi upang ang buong katawan ni Mateo ay bumagsak ng malakas sa sahig. Kasabay ng pagtangay sa mahabang mantel ng mesa, ang lahat ay natigilan sa gulat. Ang tasa sa kamay ni Mireya ay tumalamsik. Ang laman nito ay dumanak sa damuhan, lumilikha ng isang madilim na mantsa sa berdeng paligid. Ang porselana ay nagkabasag-basag sa semento. Ang bawat piraso nito ay tila sumasalamin sa panganib na kaniyang nalampasan. Mateo, sigaw ni Doña Esperanza, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagkagambala ng kaniyang plano. Sa gitna ng gulo, habang tinutulungan ng mga katulong si Mateo, mabilis na lumapit si Mireya sa kanyang asawa. Sa likod ng kanyang pagkukunwari, isang matinding pasasalamat ang ipinarating niya sa pamamagitan ng isang mahigpit na hawak sa braso nito. Alam niya, alam ni Mateo na lason ang nasa loob ng tasang iyon. Isinakripisyo ng lalaki ang kaniyang sariling kaligtasan at dignidad para lamang iligtas siya. Nang gabi ring iyon, sa ilalim ng takip ng kadiliman sa likod ng malaking hardin, isang matangkad na figura ang dahan-dahang lumitaw mula sa mga anino ng mga puno ng nara. Si Attorney Rafael Cruz, ang kanyang buhok, ay mas maputi na kaysa sa huling pagkakataong nakita siya ni Mireya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng katapatan. Mireya, hiha. Ang boses ng abogado ay nanginig sa matinding emosyon. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa iyo sa ilalim ng pangangalaga ng mga halimaw na yon. Agad na lumapit ang tatlo sa isang kubo na malayo sa pandinig ng sinuman. Si Mateo, na nakaupo ng tuwid at puno ng awtoridad, ang unang nagsalita. Attorney, wala na tayong oras. Esperanza is moving fast. They want to sell the legacy of Don Ricardo to a shell company. Alam ko, Mateo, sagot ni Rafael habang binubuksan ang kanyang daladalang briefcase. I have been digging. Ang kumpanyang gustong bumili ng Xiongdet ay pag-aari ng isang taong matagal ng kaaway ng iyong ama, Mireya. Isang taong may madilim na nakaraan sa pamilya Montefalco. Inilabas ni Mireya ang talaarawan ng kanyang ama. Attorney, ang pahinang ito, pinunit ito. Dito nakasulat ang pangalan ng traidor na kasabwat ni Luciano sa loob ng bahay. My father knew everything before he died. Kinuha ni Rafael ang talaarawan. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang mga pahina. Ricardo was a smart man, pero masyado siyang mapagmahal sa pamilya at iyon ang naging kahinaan niya. Tumingin siya ng diretso kay Mireya. May kailangan kang malaman, Hija. Bago mamatay ang iyong ama, binago niya ang kanyang testamento. Ang lupain ng Xiongdet ay hindi direktang nakapangalan sa korporasyon. Nakapangalan ito sa isang trust fund na ikaw lamang ang may kapangyarihang mag-unlock. Pero sa ilalim ng isang kondisyon, kailangan mong patunayan na ikaw ay nasa tamang katinoan at may sapat na kakayahan sa harap ng Board of Trustees. Isang tahimik na determinasyon ang bumalot sa mukha ni Mireya. I am ready, attorney. I will do whatever it takes.
May isa pa, dagdag ni Rafael, ang kaniyang boses ay naging mas seryoso. Nabanggit mo ang tungkol sa ugnayan ni Esperanza sa labas. I found records of secret meetings between Esperanza and a private clinic 10 taon na ang nakalilipas. It wasn't about her health. It was about Luciano's birth records. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Are you saying Luciano is not a Montefalco? Iyon ang kailangan nating kumpirmahin, sagot ni Rafael. Kung mapapatunayan nating hindi siya tunay na anak ni Ricardo, mawawalan siya ng anumang karapatan sa mana. Esperanza has been protecting a lie for 3 decades at gagawin niya ang lahat para hindi iyon mabunyag. Isang malamig na hangin ang umihip sa paligid, nagdadala ng amoy ng ulan at basang lupa. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang bagong sandata sa kanilang arsenal, ngunit kasabay nito ay ang pagdami ng mga panganib. Bago umalis, lumapit si Rafael kay Mireya at iniabot ang isang maliit na balot ng paborito nitong kending ube mula sa kaniyang pagkabata. Para sa iyo, Hija. Ibinibigay ito sa akin ni Ricardo tuwing bibisita ako para daw ibigay sa princess niya. He loved you so much. Don't ever forget that. Nang makaalis ang abogado, naiwan sina Mireya at Mateo sa dilim. Hawak ni Mireya ang kending ube, ang kaniyang mga mata ay basa ng luha. Isang maliit na bahagi ng kaniyang pagkabata, ang muling nabuhay, nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng sakit, may mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. We have them now, Mireya, mahinang sabi ni Mateo habang hinahawakan ang kanyang kamay. Isang maling galaw na lang nila at babagsak ang buong tore ng kanilang mga kasinungalingan. Ngunit sa itaas ng balkonahe ng mansyon, isang figura ang tahimik na nakatanaw sa madilim na hardin. Si Esperanza. Hawak niya ang isang binocular at kahit hindi niya naririnig ang usapan, ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang nakakakilabot na ngiti. May alam siya at ang kanyang susunod na hakbang ay maaring ang huling pako sa kabaong ng kanilang mga plano. Sino nga ba ang tunay na ama ni Luciano at gaano kalayo ang kayang gawin ni Esperanza upang itago ang lihim na ito? Ang umaga ay hindi nagdala ng liwanag, kundi ng isang madilim na pangitain na yumanig sa buong katauhan ni Mireya. Nagising siya sa malalakas na tunog ng mga kagamitang bakal na humahampas sa matitigas na kahoy. Ang bawat pagtama ay tila isang palasong tumitagos sa kaniyang dibdib, nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na kaniyang iniingatan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa likod ng mansyon, kung saan naroon ang lumang habihan ng kaniyang ama. Ang kaniyang mga paa ay hubad na tumatapak sa mga tuyong dahon at matatalim na bato, ngunit wala siyang nararamdamang hapdi. Nang makarating siya sa pintuan ng Songdet, ang kaniyang mundo ay tila gumuho. Sa gitna ng maalikabok na silid, nakatayo si Luciano habang may hawak na malaking martilyo. Sa harap niya ay ang paboritong kongkiway ng ama ni Mireya, ang pinakamalaki at pinakamatandang kagamitan sa habihan, ang puso ng kanilang legasiya. Sa isang marahas na pagkumpas, hinampas ni Luciano ang dulo ng kahoy na gawa sa pinakamahal na nara. Ang tunog ng pagkabasag ng matandang kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, tila isang huling hininga ng isang namamatay na kaibigan. Itapon niyo na lahat ng basurang ito, sigaw ni Luciano sa mga tauhang nasa paligid. Linisin ang lugar na ito. Gagawa tayo dito ng storage para sa mga bagong materyales na darating. Wala nang puwang ang mga antigong kahoy na ito sa bagong plano ko. Napatigil si Mireya sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Nakita niya ang bawat piraso ng kahoy na tumatalsik sa sahig. Ang mga kahoy na hinaplos at inalagaan ng kanyang ama sa loob ng maraming dekada. Ang amoy ng lumang barnis at alikabok ay humalo sa hangin. Tila isang amoy ng kamatayan. Oh, nandito na pala ang ating reyna ng mga baliw. Pangungutya ni Luciano nang mapansin ang kaniyang kapatid.
Gusto mo bang panoorin kung paano ko wawasakin ang lahat ng alaala ng tatay mo? Masdan mo, Mireya. Wala nang matitira sa'yo. Ni isang hibla ng sinulid wala. Sinubukan ni Mireya na sumigaw. Napigilan ang mga lalaki. Ngunit naalala niya ang kaniyang papel. Kailangan niyang manatiling walang katinuan. Humakbang siya palapit sa mga durog na kahoy, lumuhod sa maruming sahig, at nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa isang piraso ng inukit na nara na may marka pa ng mga daliri ng kanyang ama. Ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang sugat na naranasan niya. Habihan. Ang habihan ni Papa. Bulong niya sa isang boses na puno ng pighati habang niyayakap ang isang piraso ng kahoy. Tumawa ng malakas si Luciano, isang tunog na puno ng kasamaan. Umiyak ka lang, Mireya. Yan lang naman ang kaya mong gawin. Ang mga kahoy na ito ay magiging panggatong na lamang sa susunod na linggo. Mula sa malayo, nakita ni Mateo ang lahat. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ni Mireya, ang pagpatak ng kanyang mga luha sa maalikabok na sahig, at ang paraan kung paano niya niyakap ang mga labi ng kumpas ng kanyang pagkabata. Ang bawat hikbi ni Mireya ay tila isang kumpas na sumusugat din sa kaluluwa ni Mateo. Hindi na niya kayang manood lamang. Nang sumapit ang gabi, nang ang mansyon ay balot na ng katahimikan, dahan-dahang lumabas si Mateo mula sa kaniyang silid. Bit-bit ang isang maliit na flashlight, tinahak niya ang daan patungo sa bodega kung saan itinambak ang mga durog na bahagi ng habihan. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang figurang nakaupo sa tabi ng mga basura, si Mireya. Hindi siya umiiyak ng malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay blangko at puno ng isang malalim na kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng gasgas mula sa pagtatangkang pagsama-samahin ang mga piraso ng kahoy. Hindi nagsalita si Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi ni Mireya sa ibabaw ng isang lumang troso. Kinuha niya ang isang maliit na kahon ng kagamitan na kaniyang daladala. Sa pamamagitan ng kaniyang mga kamay na may kasanayan din sa paglikha, kinuha niya ang pinakamalaking piraso ng nara na nasira ni Luciano, ang bahaging may nakaukit na disenyo ng isang bulaklak. Hindi nila kayang wasakin ang lahat, Mireya, mahinang sabi ni Mateo. Ang kaniyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Ang kahoy ay maaring mabasag, ngunit ang sining na itinanim ng iyong ama sa iyong puso ay hinding-hindi nila makukuha. Nagsimulang kumilos si Mateo. Ginamit niya ang isang espesyal na pandikit at mga maliliit na pako upang pagdugtungin muli ang mga piraso. Sa bawat kumpas ng kaniyang mga kamay, tila muling binubuo ni Mateo ang mga durog na bahagi ng kaluluwa ni Mireya. Pinanood siya ng dalaga, ang kaniyang paghinga ay unti-unting kumalma. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Mireya, ang kaniyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, sagot ni Mateo nang hindi tumitingin. At dahil ang isang reynang tulad mo ay hindi nararapat na maupo sa gitna ng mga basura. You deserve to see that beauty can still grow from ashes. Nang matapos si Mateo, ang bahagi ng habihan ay hindi na perpekto. May mga lamat at pilat na ito, ngunit ito ay buo na muli. Iniabot niya ito kay Mireya. Ang kanilang mga daliri ay naglapat sa ibabaw ng malamig na kahoy at sa sandaling iyon, naramdaman ni Mireya ang isang kakaibang lakas na dumadaloy mula kay Mateo patungo sa kanya. Isang luhang huling pumatak mula sa kaniyang mata, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat. Mula sa mga pilat na ito, gagawa tayo ng bago, Mireya, pangako ni Mateo, habang nakatitig ng malalim sa kaniyang mga mata. Ipapangako ko sa iyo, muling aawit ang mga makinang ito sa ilalim ng iyong mga kamay. Ngunit habang nagtatama ang kanilang mga paningin, isang anino ang dahan-dahang humaba mula sa pintuan ng bodega. Ang tunog ng marahas na pagpalakpak
ay bumasag sa kanilang sagradong sandali. How touching! Ang boses ni Catalina ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng gabi. The cripple and the crazy girl playing house in the middle of the trash. I wonder ano kayang sasabihin ni Tita Esperanza kapag nalaman niyang ang lumpong asawa mo ay nakakalakad at nakikipagtanan sa gitna ng dilim. Napatayo si Mateo. Ang kaniyang puso ay mabilis na tumitibok. Ang kanilang lihim ay nasa panganib na mabunyag sa isang taong walang ibang hangad kundi ang kanilang pagbagsak. Nanigas ang hangin sa loob ng bodega nang marinig ang matatalim na salita ni Catalina. Ang liwanag mula sa labas ay nagbigay ng mahabang anino sa kanyang mukha na nagmukhang isang maskara ng kasamaan. Isang nakakatakot na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi habang dahan-dahang humahakbang palapit, tila isang maninila na nasisiyahan sa pagkakakita sa kanyang biktima. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Catalina, si Mateo ay tumayo ng may kakaibang bilis at awtoridad. Ang kaniyang mga mata, na dati ay malamig, ngayon ay nagbabaga sa isang uri ng panganib na nagpatahimik sa dalaga. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, siya ang humarap sa banta. Subukan mo, Catalina. Ang boses ni Mateo ay tila isang bulong ng kamatayan. Mababa ngunit puno ng bigat. Isumbong mo kami kay Esperanza, pero bago ka makarating sa kanya, sisiguraduhin kong ang lahat ng transaksyong ginagawa mo sa likod ni Luciano, ang mga lihim na account na ninanakawan mo rin ang pamilya Montefalco, ay nasa mesa na ng mga awtoridad. Sa tingin mo ba, sino ang unang itatapon ni Esperanza sa labas ng bahay na ito kapag nalaman niyang pati siya ay niloloko mo? Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang sampal na nagpabura sa ngisi ni Catalina. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga labi ay nanginig. Alam niyang hindi nagbibiro ang lalaking nasa harap niya. Ang katahimikan ay naging mabigat, puno ng tensyon, na tila isang lubid na malapit ng maputol. "This is not over," ang tanging nasabi ni Catalina bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mabilis na mga hakbang ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo. Kinaumagahan, tila isang dambuhalang anino ang bumalot sa buong mansyon. Ipinatawag ni Doña Esperanza ang lahat sa loob ng marangyang opisina ng yumaong Don Ricardo. Sa gitna ng mesa ay nakalatag ang isang makapal na dokumento, ang pinal na kasunduan para sa pagbebenta ng lupain ng Siongdet. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin, tila mga saksi sa isang krimen na malapit ng maganap. "Mireya, hiha, halika rito," wika ni Esperanza sa tono na tila isang mapagmahal na ina, ngunit ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa papel na hawak. "Ito ay para sa iyong ikabubuti. Ang lupain ay masyadong malaki para sa iyo, at ang perang makukuha natin dito ay gagamitin para sa iyong panghabambuhay na pangangalaga. Hindi mo na kailangang mag-alala pa sa kahit ano." Si Luciano ay nakatayo sa gilid. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang hinihimas ang mamahaling panulat na ibibigay niya kay Mireya. Sa kabila ng silid, si Mateo ay nakaupo sa kanyang silyang de gulong. Ang kanyang mukha ay blanko. "Don't worry, Mireya," sabat ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila sumasang-ayon sa mga kaaway. "Pirirmahan mo na ito. Mas mapapadali ang buhay nating dalawa kung gagawin mo ang sinasabi ng iyong mami." Isang mabilis na sulyap ang ipinadala ni Mateo kay Mireya. Isang sulyap na may kasamang bahagyang pagpikit ng kanyang kaliwang mata. Isang signal. Dahan-dahang lumapit si Mireya sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagkukunwari, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan ito na ang huling pagkakataon upang maisakatuparan ang kanilang plano. Kinuha niya ang panulat mula sa kamay ni Luciano. Ang dulo ng panulat ay dumampi sa puting papel, tila isang patak ng dugo sa gitna ng niyebe.
Dinala ni Mireya ang panulat sa bahaging dapat lagdaan. Habang gumagalaw ang kanyang kamay, inisip niya ang kanyang ama, ang bawat hirap nito sa pagtatayo ng Syongdet at ang bawat manggagawang umaasa sa kanya. Isang luhang taksil ang pumatak sa gilid ng papel, ngunit agad itong pinunasan ni Esperanza ng may pagkainip. Pagkatapos ng ilang sandali, ang lagda ay naroon na. Isang malaking pirma ng isang babaeng itinuring nilang walang katinuan. Yes! Sa wakas! Sigaw ni Luciano, sabay hablot sa dokumento na tila isang kayamanan. Amin na ang lupa, amin na ang lahat. Si Esperanza ay huminga ng malalim, isang buntong hininga ng tagumpay at ginhawa. At last, we can move on from this nightmare. Salamat, Mireya. Napakabuti mong anak. Hindi alam ng mga kaaway na ang panulat na ginamit ni Mireya ay naglalaman ng isang espesyal na tinta na kinuha ni Attorney Rafael mula sa kanyang lumang koleksyon. Isang tintang dahan-dahang maglalaho sa loob ng 48 oras na iiwan ang papel na kasing puti ng simula. At ang tatak na ginamit sa ilalim ng papel ay hindi ang tunay na selyo ng korporasyon, kundi isang napakagaling na imitasyon na ginawa ni Mateo sa loob ng bodega. Nang matapos ang lahat, iniwan ni na Esperanza at Luciano ang silid. Habang tumatawa ng malakas, handa nang ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng alak at pagsasaya. Naiwan sina Mireya at Mateo sa loob ng opisina, balot ng isang malalim na katahimikan. Tumingin si Mireya sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng tinta. Isang kakaibang pakiramdam ng takot at determinasyon ang namuo sa kanyang dibdib. Tumingala siya at nakita si Mateo na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Kinuha ng lalaki ang kanyang kamay at marahang pinisil ito. Nagawa natin, Mireya, bulong ni Mateo. Kinuha na nila ang pain. Ngayon, hintayin nating lumunok ang mga isda. Ngunit sa labas ng pintuan, ang katuwaan ni na Esperanza at Luciano ay biglang naputol nang may dumating na hindi inaasahang panauhin. Isang opisyal mula sa gobyerno na may dalang isang mahalagang balita tungkol sa buwis at pagmamay-ari ng lupaing kapipirma lamang. Isang balita na hindi kasama sa plano ng sinuman. Ang mansyon ng mga Montefalco ay tila isang nagniningning na lason sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na kristal. Ang bawat sulok ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang init ng maraming katawan na nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang sinasabing bagong simula ng pamilya. Sa gitna ng tawanan at kalansing ng mga mamahaling baso, naroon si Mireya, nakasuot ng isang bestidong kulay ginto na tila isang magandang hawla. Pinanatili niya ang kanyang blangkong tingin. Ang kanyang mga labi ay nakakandado sa isang lihim na hindi dapat mabunyag bago ang tamang oras. Tingnan ninyo siya, wika ni Doña Esperanza sa mga panauhin habang marahang hinahaplos ang balikat ni Mireya. Ang kaniyang boses ay puno ng pekeng tamis na tila asukal na may halong lason. Kahit ganito ang kalagayan ng aking anak-anakan, tinitiyak naming hindi siya napapabayaan. Ang pagbebenta ng lupain ay para sa kanyang kinabukasan, para sa kanyang medikal na pangangailangan. Isang malaking sakripisyo para sa amin, ngunit gagawin namin ang lahat para sa pamilya. Ang mga panauhin ay tumatango ng may paghanga sa kabutihang loob ng Donya. Habang si Mireya ay nakaramdam ng isang matinding pait na tila isang lason sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Esperanza ay isang sampal sa alaala ng kanyang ama. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom sa ilalim ng mahabang tela ng kanyang bestida. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang sakit. Iyon ang tanging paraan upang hindi siya sumigaw, upang hindi niya isampal sa lahat ng katotohanan. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, si Luciano ay mukhang isang haring nakakuha ng kaniyang korona. Hawak niya ang isang baso ng alak. Ang kanyang muka ay namumula sa labis na katuwaan habang nakikipag-usap sa mga dayuhang investor.
Sa kanyang isip, siya na ang bagong Panginoon ng lupain, ang taong nagpabagsak sa legasiya ng kanyang ama upang palitan ito ng mga gusaling gawa sa pera at kasakiman. Everything is perfect, Mommy. Bulong ni Luciano nang malapit siya kay Esperanza. In 48 hours, the funds will be transferred. We will finally be free from this old habitasyon and the ghost of my father. Ngunit sa isang madilim na sulok, nakaupo si Mateo sa kaniyang silyang de gulong. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa selebrasyon, kundi sa isang maliit na kagamitang hawak niya sa kanyang kamay. Isang mahinang panginginig mula sa kanyang bulsa ang nagpabago sa kanyang ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at binasa ang isang mensahe mula kay Attorney Rafael. Ang tinta ay nagsisimula ng maglaho. Ang Board of Trustees ay nasa pintuan na. Handa na ang lahat para sa huling hininga ng kanilang kasinungalingan. Nagkatinginan sina Mateo at Mireya sa kabila ng maingay na karamihan. Isang maliit na tango mula sa lalaki ang naging signal na kailangan ni Mireya. Ang oras ng paghihintay ay tapos na. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pintig ng puso na papunta sa isang pagsabog. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng mansyon. Ang sikat ng liwanag mula sa labas ay tila isang mapuputing anino na pumasok sa loob ng bulwagan. Pumasok si Attorney Rafael Cruz kasama ang dalawang lalaking nakauniporme ng gobyerno at isang opisyal mula sa Land Registration Authority. Ang kanilang pagdating ay tila isang malamig na hangin na biglang pumatay sa init ng tawanan. Ano ang ibig sabihin nito, Attorney Cruz? Singhal ni Luciano. Ang kaniyang boses ay puno ng kaba na pilit niyang itinago sa likod ng galit. Wala kang imbitasyon sa pagtitipon na ito. Hindi ko kailangan ng imbitasyon upang protektahan ang huling habilin ni Don Ricardo Montefalco. Mahinahong sagot ni Rafael. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naging sanhi upang tumigil ang musika. Nakarating sa amin ang impormasyon na may nagaganap na ilegal na paglilipat ng ari-arian gamit ang mga dokumentong walang bisa. Tumawa ng mapakla si Esperanza, bagamat ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng kaniyang mga hiyas. Ilegal? Pinirmahan iyon ni Mireya sa harap namin. Lahat ay legal at may saksi. Iyon nga ang problema, Doña Esperanza. Wika ni Rafael habang itinataas ang isang folder. Ang dokumentong sinasabi ninyo ay kasalukuyang sinusuri at mayroon kaming panauhin na magpapatunay kung ano ang tunay na nangyari. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mata ay nakatuon kay Mireya. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang tumayo ng tuwid. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Esperanza. Ang kanyang blangkong tingin ay biglang naglaho, napalitan ng isang talas at ningning na tila isang kidlat sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kwintas na suot ni Esperanza. Ang kwintas na pag-aari ng kanyang tunay na ina. Sa isang mabilis at diamanteng kilos, hinila niya ito hanggang sa maputol ang sinulid. At ang mga mamahaling bato ay isa-isang naglaglagan sa sahig na lumikha ng isang tunog na tila mga butil ng ulan sa ibabaw ng marmol. The show is over, Mommy. Ang boses ni Mireya ay hindi na ang boses ng isang bata o ng isang baliw. Ito ay ang boses ng isang reynang nagbabalik upang bawiin ang kaniyang kaharian. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang mukha ni Esperanza ay naging kasing puti ng papel, habang si Luciano ay tila nawalan ng lakas sa kaniyang mga binti. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong katotohanan ang malapit ng lumabas. Isang katotohanang hindi lamang tungkol sa lupa, kundi tungkol sa isang lihim na 10 taon nang nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng pamilya Montefalco. Ano ang lihim na hawak ni Attorney Rafael na kayang magpabagsak sa buong pagkatao ni Luciano? Ang bawat bulong sa loob ng bulwagan ay tila isang kumpas ng hangin na nagpatahimik sa buong paligid. Ang mga mata ni Mireya, na dati ay tila may ulap ng kalituhan,
Ngayon ay nagniningning sa talas ng isang babaeng muling nabuo mula sa kaniyang mga piraso. Tumayo siya nang may dangal sa gitna ng mga taong dati ay pinagtatawanan siya. Ang kaniyang tinig ay malinaw at buo. Bumasag sa bawat kasinungalingang itinayo ni Esperanza. Masyado ninyong minahal ang inyong mga sariling kwento, Mommy, wika ni Mireya. Ang bawat salita ay tila isang diamanteng humihiwa sa katahimikan. Inakala ninyong ang katahimikan ko ay tanda ng aking pagkatalo. Inakala ninyong ang pagtitiis ko sa bawat gamot na pilit ninyong ipinapainom ay dahil sa wala akong alam. Pero ang totoo, bawat sandali ng aking pagkabaliw ay isang sandali ng aking pagmamasid sa inyong kasakiman. Baliw ka pa rin! Nagdedeliryo ka na! Sigaw ni Luciano. Ang kaniyang mukha ay namumula na sa galit at takot. Mabilis niyang kinuha ang folder na naglalaman ng dokumentong pinirmahan ni Mireya kanina. Heto ang ebidensya. Ibinigay mo na sa amin ang lahat. Akin na ang lupaing ito. Ngunit nang buksan ni Luciano ang folder sa harap ng lahat, ang kaniyang mga mata ay nanlaki. Ang papel na dapat sana ay may lagda ni Mireya ay kasing puti ng niebe. Ang bawat salita, bawat letra at bawat bakas ng tinta ay naglaho na tila isang alaala na tinangay ng hangin. Ang tanging natira ay ang blangkong pahina na tila humahalakhak sa kaniyang mukha. Nasaan ang tinta? Anong ginawa mo? Nanginginig na tanong ni Luciano habang hinahalungkat ang iba pang mga pahina na pare-pareho ring blanko. Ang katotohanan ay hindi kayang isulat sa isang papel na puno ng pandaraya, Luciano. Mahinahong sagot ni Attorney Rafael Cruz habang humahakbang palapit. Naglabas ang abogado ng isang makapal na file. Mayroon kaming ebidensya ng chemical drugging. Ang mga pagsusuri sa dugo ni Mireya na ginawa namin ng lihim ay nagpapatunay na binibigyan siya ng mataas na dosis ng haloperidol nang walang kaukulang reseta, isang gamot na ginamit ninyo upang ilubog siya sa isang artipisyal na kadiliman. Napaatras si Esperanza, ang kaniyang kamay ay nakahawak sa kaniyang dibdib. Wala kayong patunay. Ako ang nag-alaga sa kanya. At mayroon pa kaming mas mahalagang balita para sa inyo, Doña Esperanza. Dagdag ni Rafael, ang kaniyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. Narito ang orihinal na birth certificate ni Luciano mula sa isang probinsya sa Hilaga. Ang dokumentong ito ay nagpapatunay na bago pa man kayo ikasal kay Don Ricardo, si Luciano ay naipanganak na at hindi si Ricardo ang kaniyang ama. Ginamit ninyo ang pagkakataong mahina ang loob ni Ricardo noon upang ipilit na siya ang ama ng batang dala ninyo. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang karangalan ng pamilya Montefalco na pilit na pinangalagaan ni Esperanza ay gumuho sa isang iglap. Ang kahihiyan o hiya ay tila isang malapot na putik na bumalot sa kaniyang buong pagkatao. Ang mga panauhin na kanina lang ay pumapalakpak sa kanya. Ngayon ay tumitingin sa kanya ng may pandidiri. Hindi totoo yan, Mommy. Sabihin mo sa kanilang nagsisinungaling sila. Sigaw ni Luciano habang ang kaniyang mga luha ay nagsisimulang pumatak dahil sa desperasyon. Ngunit hindi makapagsalita si Esperanza. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa isang taong hindi pa rin kumikilos mula sa kaniyang upuan. Si Mateo. Dahan-dahan, sa gitna ng lahat ng mata, hinawakan ni Mateo ang braso ng kaniyang silyang degulong. Sa isang mabagal ngunit matikas na kilos, tumayo siya. Ang kaniyang matatangkad na binti na inakala ng lahat ay wala ng buhay, nganda na ni ngayon ay matatag na nakatuntong sa sahig. Naglakad siya palapit kay Mireya. Ang kaniyang bawat hakbang ay tila isang kumpas ng kapangyarihan. Inakbayan niya ang kaniyang asawa, isang proteksyon na hindi na kailangan pang ipaliwanag. Tapos na ang laro, Esperanza. Luciano, wika ni Mateo, ang kaniyang boses ay malalim at puno ng awtoridad.
Ang mga Villarreal at mga Montefalco ay hindi na ninyo magagamit para sa inyong mga pansariling hangarin. Ang hustisya ay narito na. Pumasok ang mga opisyal ng pulisya sa bulwagan. Ang tunog ng mga bakal na posas na dahan-dahang inilalabas ay ang tanging maririnig sa loob ng silid. Nilapitan nila si Luciano na kasalukuyang naglulupasay sa sahig dahil sa hindi matanggap na katotohanan, at si Esperanza na nananatiling nakatayo ngunit tila isang estatwa na nawalan ng kaluluwa. Tumingin si Mireya kay Esperanza. Walang galit sa kaniyang mga mata, tanging isang malalim na pighati para sa babaeng piniling maging halimaw para sa kapangyarihan. Ipinapatawad ko ang ginawa ninyo sa akin, Mami, pero ang katarungan para kay Papa at para sa Syongdet ay hindi ko maaaring ipagkait. Habang kinakaladkad palabas ang dalawa, ang mansyon ay tila huminga ng malalim, na tila itinatapon ang lahat ng dumi na naipon sa loob ng maraming taon. Naiwan sina Mireya at Mateo sa gitna ng bulwagan habang ang mga huling piraso ng mga basag na hiyas mula sa kwintas ni Esperanza ay kumikinang pa rin sa sahig. Nilingon ni Mireya si Mateo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa kauna-unahang pagkakataon, wala nang maskara, wala nang kailangang itago. Ang bawat sugat, bawat pilat, at bawat luhang ibinuhos nila ay nagbunga ng isang kalayaang matagal na nilang ipinagkait sa kanilang mga sarili. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang tanong ang nananatili sa isip ni Mireya habang pinagmamasdan ang bakanting upuan ng kanyang ama. Makakaya ba niyang ibalik ang ningning ng Syongdet mula sa mga abo ng nakaraan? At handa na ba silang dalawa ni Mateo na harapin ang bukas na walang mga anino? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Montefalco ay hindi na kasing bigat ng dati. Wala na ang amoy ng lason at ang tensyon, na tila isang nakatagong patalim sa bawat sulok. Ang mga dambuhalang chandelier ay hindi na nagniningning para sa mga pekeng tawa, kundi nagbibigay na lamang ng malambot na liwanag sa isang tahanang nagsisimula ng huminga ng malaya. Sa loob ng isang malamig at madilim na selda sa presinto, naroon si Doña Esperanza. Ang kanyang marangyang bestida ay gusot na at puno ng dumi. Ang kanyang buhok na dati ay perpektong nakaayos ay ngayon ay magulo at tila sumasalamin sa kanyang naguguluhang isipan. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang leeg. Ang bahaging dati ay kinalalagyan ng kanyang mamahaling kwintas. Sa kabilang selda, si Luciano ay patuloy na sumisigaw. Hinahampas ang mga rehas na bakal hanggang sa mamula ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga pagsusumamo at paghingi ng tawad ay walang nakikinig, tila mga tinig na nawawala sa loob ng isang malalim na balon. Ang kanyang kasakiman ang naging sarili niyang bilangguan. Si Catalina naman ay tuluyan ng tinalikuran ng kumpanya at ng kanyang sariling pamilya. Ang balita ng kanyang pakikipagsabwatan at pagnanakaw ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Wala na ang kanyang karangyaan, wala na ang kanyang mga kaibigan. Naiwan siyang mag-isa. Bitbit ang isang pangalang puno ng dungis at kahihiyan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Mireya ay nakatayo sa tapat ng pintuan ng kaniyang paboritong Syongdet. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang tumatama sa mga sirang kahoy ng habihan na sinira ni Luciano. Kasama niya si Mateo, na ngayon ay matikas na nakatayo sa kanyang tabi. Dumating si Mang Berto at ang iba pang mga manggagawa. Ang kanilang mga muka ay puno ng luhang hindi mapigilan. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng katuwaan. Mireya, Hija, totoo ba ito? Nauutal na tanong ni Mang Berto habang nakatingin sa mga papeles na hawak ni Attorney Rafael. Opo, Mang Berto. Ang boses ni Mireya ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Ang lupain ay muling sa atin. Ang habihan ay hindi kailanman mawawala. Bubuhayin nating muli ang pangarap ni Papa. Nagkatinginan ng mga manggagawa
at isa-isang lumuhod sa harap ni Mireya, hindi bilang pagpapakumbaba sa isang amo, kundi bilang pasasalamat sa isang tagapagligtas. Ang tunog ng kanilang mga hikbi at panalangin ay humalo sa huni ng mga ibon sa paligid, lumilikha ng isang kumpas ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Mireya sa pinakamalaking kungkiyuy na inayos ni Mateo noong gabi ng kanilang pagdurusa. Hinaplos niya ang magaspang na kahoy. Sa kaniyang isip, narinig niya ang boses ng kaniyang ama. Tila isang mahinang bulong ng hangin na nagsasabing, "Salamat anak, ipinagmamalaki kita." "Magagawa natin ito, Mireya," mahinang sabi ni Mateo habang inilalagay ang kaniyang kamay sa ibabaw ng kamay ng dalaga. "I'll help you rebuild everything. Hindi na tayo kailangang magtago sa dilim." Tumingin si Mireya kay Mateo. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa bagong natatagpuan niyang lakas. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Mateo. You were my strength when I had to pretend I was broken." Hinarap ni Mateo si Mireya. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal na niyang itinatago. "Iniligtas mo rin ako, Mireya. You gave me a reason to stand up again. Literally and figuratively. I thought my life was over on that wheelchair, but you showed me that even a broken thread can still weave a masterpiece." Sa gitna ng lumang habihan, sa harap ng mga taong naging pamilya na nila, dahan-dahang iniyuko ni Mateo ang kaniyang ulo at idinampi ang kaniyang mga labi sa noo ni Mireya. Isang halik na puno ng pangako, paggalang, at nagsisimulang pag-ibig. Isang kilig na hindi nagmumula sa kislap ng mga hiyas, kundi sa katapatan ng dalawang pusong naghihilom. Nang hapong iyon, habang ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng kulay kahel sa langit, ang unang tunog ng makinang naghahabi ay muling narinig sa loob ng Songdet. Hindi ito tunog ng bakal o kahoy, ito ay tunog ng muling pagkabuhay. Ngunit habang ang lahat ay tila na sa tamang lugar na, isang maliit na detalye ang napansin ni Attorney Rafael sa mga lumang dokumento ni Don Ricardo na kaniya pang sinusuri. Isang huling liham na may nakasulat na pangalan ni Mireya at isang susi na hindi pa nagagamit. Isang huling regalo o marahil isang huling pagsubok mula sa kaniyang ama. Handa na ba si Mireya na buksan ang huling pintuan ng kaniyang nakaraan bago siya tuluyang humakbang patungo sa kaniyang bagong hinaharap? Ang huling lihim ni Don Ricardo ay hindi nakabaon sa ilalim ng lupa, kundi nakatago sa mismong puso ng habihan na kaniyang minahal. Sa harap ni Mireya, Mateo at Attorney Rafael, ang maliit at kinakalawang na susi ay tila isang luma ngunit mahalagang saksi ng nakaraan. Iniabot ito ni Rafael kay Mireya nang may kasamang matandang sobre na may bahid na ng pagdilaw ng panahon. Sabi ng iyong ama, "Mireya," simula ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang malambot na huni ng hangin. "Ibigay ko lamang ito sa iyo kapag ang Songdet ay malaya na. Kapag ang mga anino ay naglaho na at ang liwanag ay muling naghari sa iyong mga mata." Dahan-dahang binuksan ni Mireya ang sobre. Sa loob nito ay isang mapa ng lumang gusali at isang maikling sulat kamay. Hanapin mo ang haligi sa gawing silangan, kung saan unang tumatama ang sikat ng araw sa bawat umaga. Doon nakatago ang tunay na yaman ng mga Montefalco. Naglakad ang tatlo patungo sa gawing silangan ng Songdet. Sa tapat ng isang dambuhalang haligi na gawa sa matigas na kahoy ng yakal, napansin ni Mateo ang isang maliit na siwang na halos hindi makikita kung hindi susuriing mabuti. Ang pagpasok ng susi sa loob ng matandang kandado ay naglikha ng isang mahinang tunog ng bakal na naglalapat, isang tunog ng pagbubukas ng isang pintuang 10 taon nang nakasara. Sa loob ng maliit na taguan, walang ginto o mamahaling hiyas ang bumulaga sa kanila. Sa halip, isang kahoy na baul ang dahan-dahang inilabas ni Mateo. Nang buksan ito ni Mireya, ang halimuyak ng pinatuyong bulaklak ng sampagita at lumang tela ay humalo sa hangin.
Sa loob ng baul ay nakatiklop ng maayos ang isang napakagandang trahe de boda na gawa sa pinakamahal at pinakamakinis na hibla ng pinya. Ang bawat borda ng tela ay tila mga kamay na nagdarasal. Ang bawat disenyo ay sumasalamin sa pagmamahal ng isang ama para sa kaniyang kaisa-isang anak. Nakalagay sa ibabaw nito ang isang huling sulat. Mireya, aking prinsesa, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong lakas. Ang telang ito ay sinimulan kong ihabi noong araw na ipanganak ka. Ang bawat hibla nito ay ang aking mga panalangin. Ang bawat tahi ay ang aking mga pangarap para sa iyong kaligayahan. Ang tunay na yaman natin ay hindi ang lupain, kundi ang kakayahang lumikha ng kagandahan mula sa payak na sinulid. Huwag mong hahayaang putulin ng sinuman ang sinulid ng iyong pag-asa. Ang kaniyang mga balikat ay nanginginig, habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kaniyang pisngi, bumabasa sa matandang papel. Niyakap ni Mireya ang puting tela. Ang bawat haplos niya rito ay tila isang yakap mula sa kaniyang ama na hindi na niya muling mararamdaman. Ang pait ng kaniyang mga dinanas, ang pagpapanggap, ang mga lason, ang mga insulto ni Esperanza ay tila dahan-dahang natunaw sa init ng pagmamahal na nararamdaman niya sa sandaling iyon. Lumapit si Mateo at marahang ipinatong ang kaniyang kamay sa balikat ni Mireya. Ang kaniyang presensya ay tila isang matatag na haligi na nagbibigay ng kapanatagan. Ang iyong ama ay laging nasa tabi mo, Mireya. Hindi kanya kailanman iniwan. Tumingala si Mireya kay Mateo. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa kabila ng mga luha. Nais kong gamitin ang telang ito, Mateo, hindi lamang para sa ating kasal, kundi bilang unang disenyo para sa bagong simula ng ating habihan. Nais kong makita ng mundo na ang tradisyon ng aking ama ay muling nabuhay. Sa sumunod na linggo, ang Syongdet ay muling binuksan ng may malaking pagdiriwang. Ngunit hindi ito isang pagdiriwang para sa mga mayayaman, kundi para sa mga manggagawang itinuring na pamilya ni Don Ricardo. Ang tunog ng mga makinang naghahabi ay muling umalingaw-ngaw. Isang ritmo na tila musika sa pandinig ng lahat. Ang bawat kumpas ng mga kahoy na bahagi ng makina ay nagpapahiwatig ng pag-asa at bagong buhay. Si Mireya ay nakatayo sa gitna ng silid, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang tunay na leader. Ang kanyang mga kamay ay muling humahawak sa mga sinulid. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa ibabaw ng tela ng may kasanayan at pag-ibig. Sa tabi niya, si Mateo ay tumutulong sa pamamahala. Ang kanyang talino sa negosyo ay naging perpektong kapareha ng sining ni Mireya. Nang dumating ang dapit hapon, lumabas ang dalawa sa balkonahe ng Syongdet. Ang langit ay puno ng kulay rosas at lila. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa abot-tanaw. Hawak ni Mateo ang kamay ni Mireya. Ang kanilang mga daliri ay mahigpit na nagsalikop. Isang simbolo ng isang ugnayang sinubok ng apoy, ngunit lumabas na mas matatag at mas maliwanag. Ano ang iniisip mo? Mahinang tanong ni Mateo habang pinagmamasdan ang payapang mukha ng kaniyang asawa. Iniisip ko na ang bawat buhol sa ating buhay ay may dahilan. Sagot ni Mireya habang isinasandal ang kaniyang ulo sa balikat ni Mateo. Minsan kailangang magkaroon ng gulo sa mga sinulid para lamang makabuo tayo ng isang mas magandang disenyo. Ang lahat ng sakit na naranasan ko, ito ang nagturo sa akin kung paano tunay na magmahal at magpatawad. Ang hangin ng gabi ay umihip ng bahagya, nagdadala ng amoy ng sariwang tela at ng mga pangarap na nagsisimula ng mabuo. Ang kwento ng babaeng nagkunwaring baliw ay tapos na. Ang nagsisimula na ngayon ay ang kwento ng isang reynang nahanap ang kanyang kaharian sa piling ng lalaking naging kanyang liwanag sa dilim. Ngunit bago sila tuluyang pumasok sa loob, isang huling sulyap ang ibinigay ni Mireya sa lumang mansyon ng mga Montefalco sa malayo. Ang gusaling iyon
ay hindi na simbolo ng kanyang pagkakakulong, kundi isang paalala na ang katotohanan ay laging mananaig at ang pag-ibig ay ang pinakamakapangyarihang hibla na nagbibigay kahulugan sa ating pagkatao. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis ngunit makulay na paghabi ng kapalaran. Ang siyongdet ng mga Montefalco ay hindi na lamang isang maliit na habihan sa dulo ng bayan. Ito ay naging simbolo na ng muling pagkabuhay ng sining at dangal ng mga Pilipino. Ang bawat kumpas ng mga kahoy na bahagi ng makina, ang ritmikong paggalaw ng mga sinulid na nagkakasalubong, at ang masayang usapan ng mga manggagawa ay naging musika na nagbibigay buhay sa bawat umaga ni Mireya. Nakatayo si Mireya sa harap ng isang malaking bintana sa kanyang bagong opisina na matatagpuan sa loob mismo ng habihan. Wala na ang mga anino ng takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at suot niya ang isang simpleng blusa na gawa sa telang pinya, isang pagkilala sa kanyang pinagmulan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat at gasgas, ngayon ay makinis at puno ng kasanayan sa paghawak ng mga pangarap. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Hindi na niya kailangan ang silyang digulong. Bagaman may hawak siyang isang matikas na baston na gawa sa itim na kahoy, isang paalala ng kaniyang mga pinagdaanan, ngunit simbolo rin ng kaniyang katatagan. Lumapit siya kay Mireya at marahang yumakap mula sa likuran. Ang kanyang baba ay idinantay sa balikat ng asawa. "The first batch for the international exhibit is ready, mahal," bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Everyone is amazed. Sinasabi nilang ang mga disenyo mo ay may kaluluwa." Ngumiti si Mireya at hinawakan ang mga kamay ni Mateo na nakapulupot sa kanyang baywang. "Ang kaluluwang iyon ay nagmula sa mga taong naniwala sa akin noong ako mismo ay hindi na makapaniwala sa sarili ko. It's not just my work, Mateo. It's ours." Sa kabilang dako, ang balita tungkol sa mga taong nanakit sa kanila ay tila mga tuyong dahon na tinangay na ng hangin. Si Doña Esperanza ay nananatili sa loob ng piitan. Ang kaniyang dati ay nagniningning-nimong na mundo ay naging 4 na sulok na lamang ng malamig na semento. Ang kaniyang kasakiman ay naging sarili niyang habambuhay na parusa. Si Luciano naman, matapos malaman ng katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao, ay nawalan ng direksyon at nananatiling nagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa batas. Ang karma, sa kanyang pinakamatahimik ngunit pinakamabisang paraan, ay naghahatid ng katarungang matagal na ipinagkait. "Nagawa mo na ba silang patawarin?" Mahinang tanong ni Mateo habang pinagmamasdan ang malayo. Huminga ng malalim si Mireya. "Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakalimutan ko ang sakit, Mateo. Ang pagpapatawad ay ang pagpili kong huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang aking bukas. Ang katarungan ay naibigay na ng batas at ang kapayapaan ay ibinigay ko na sa aking sarili. I am finally free." Hinarap ni Mateo si Mireya at tinitigan ang kanyang mga mata ng may labis na katapatan. "You are the strongest woman I know. Mula sa pagiging baliw sa paningin ng iba, ikaw ang naging katinuan ng aking buhay." Dahan-dahang iniyuko ni Mateo ang kanyang mukha at idinampi ang kanyang mga labi sa mga labi ni Mireya. Isang halik na hindi na kailangan ng mga salita. Isang halik na nagsasabing ang lahat ng hirap ay may katapusan at ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan pauwi. Sa labas, ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog, nag-iiwan ng isang gintong guhit sa abot tanaw. Tila isang huling sinulid na nagbubuhol sa isang napakagandang obra maestra. Ang kwento ni Mireya Montefalco ay isang paalala sa lahat ng mga kababaihang nakikinig na kahit gaano ka pa ituring na basura ng mundo, kahit gaano ka pa durugin ng sarili mong pamilya, may kapangyarihan kang bumangon. Ang bawat luhang pumatak ay isang pataba sa iyong katatagan, at ang bawat sugat
ay isang disenyo ng iyong tagumpay. Dahil sa huli, hindi ang mga hiyas o ang pera ang nagtatakda ng ating halaga, kundi ang tibay ng ating pananalig at ang lalim ng ating kakayahang magmahal muli. Ang habihan ng buhay ay patuloy na iikot at sa bawat bukas, may bagong pagkakataon upang ihabi ang isang kwentong puno ng pag-asa, katarungan at tunay na kaligayahan.